Tristan, sasama ko sa paghahanap kay Joyce Ann. Kahit na ganoon nangyari, pinsan ko pa rin naman siya at kapamilya. Sabi ni Cheska kay Tristan. Cheska, mas gusto ko na mag-isang bumiyahe. Sana irespeto mo ang desisyon ko. Sagot ni Tristan sa babae. Tristan, handa ako maging parausan mo, maging kabit mo. Hindi naman makapaniwala sa kanyang narinig si Tristan mula kay Cheska. Sobrang desperada na nito. Pero mas lalo siyang hindi makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Hi, my dear cousin. How are you? Nakangiting bati ni Joyce Ann sa pinsan niya kahit na sa loob-loob niya ay gusto niya itong ingud-ngud at sabunutan. Nawala lang siya ay umaaligid na ito kaagad sa asawa niya. Napakalandi talaga nito. Han! Hindi makapaniwala na tawag ni Tristan sa kanyang asawa. Mabilis niyang tinawid ang pagitan nila at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Lumalandi ka na agad. Pabulong na sabi ni Joyce Ann kay Tristan. Hindi po, katunayan ay hinahanap po kita. Malambing na sagot ni Tristan sa kanyang asawa. Sobrang saya niya dahil bumalik na ang asawa niya. Ang buong akala ni Tristan ay iniwan na siya ng asawa niya. Hindi niya ito binibitawan. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap niya. Baka kasi nananaginip lang siya kaya sinusulit lang niya. Honey, hindi ako makahinga. Balik mo ba akong patayin? Tanong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Nang bumitaw si Tristan ay kaagad niya itong hinalikan sa labi. Gusto niyang ipakita sa demonyita niyang pinsan na kanya lang ang asawa niya. Alam niyang patay na patay si Cheska sa asawa niya. Habang hinahalikan niyang asawa niya ay nakatingin siya sa pinsan niya. Ngumiti siya gamit ang mga mata niya. Nakita niya ang masamang tingin nito sa kanya na para bang papatayin siya nito. Uwi na tayo, hon. Hindi pa tayo nakakapag-honeymoon. Pabirong sabi ni Joyce sa kanyang asawa gamit ang malambing na boses. Where do you wanna go, hon? Tanong ni Tristan sa kanya. Kahit saan, basta kasama kita. Gusto ko yung napapahiyaw sa Alis na ako, Tristan. Paalam ni Cheska. Hindi na niya natuloy ang sasabihin niya dahil nagsalita ito. Hahalik sana ito sa pisngi ni Tristan pero kaagad na itinulak ni Joyce ang noo nito. Oops! Off limits ang asawa ko. Lalo na sa'yo. Baka ahasin mo pa. Doon ka nila kay Joseph. Di ba sabi mo yummy yun? Nangaasar na sabi ni Joyce sa kanyang pinsan. Naiinis namang nilisan ni Jessica ang lugar. Ang buong akala niya ay makakasama na niya si Tristan pero bigla na lang bumalik ang buwisit niyang pinsan. Ang ganda mo, hon. Sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Tigilan mo ako, Tristan. Kung hindi pa ako bumalik baka nagpalandi ka na sa higad na iyon. Naiinis na sabi ni Joyce sa kanyang asawa. Akala ko ba okay na tayo, hon? Kunot noon na tanong ni Tristan sa asawa niya. Siyempre hindi. Acting ko lang yun para umalis ng higad. May kasalanan ka ba sa akin at need mong parusahan? Pairap na sabi ni Joyce Ann. Anong klaseng parusahan? Kahit ano pa yan ay tatanggapin ko. Sabi pa ni Tristan sa kanya. Sigurado ka? Okay, wala kang lambing ng 2 linggo. Sabi ni Joyce Ann. Hon, hilingin mo lang lahat, wag lang yan. Protesta naman ni Tristan. Naisip niya na ngayon nga lang sila nagkita tapos wala pang lambing. Kung ayaw mo, uuwi na ako sa ibang bahay. Pananakot naman ni Joyce Ann sa asawa niya. Okay, hon. Pagsuko ni Tristan dahil natatakot siyang iwan siya ulit ni Joyce. Oh, ano pang hinihintay mo dyan, Pasko? Mataray na tanong ni Joyce Ann sa asawa niya. Napahawak na lang si Tristan sa kanyang batok. Ang sungit kasi ng asawa niya pero kahit ganoon ay hindi naman niya maiwasang hindi ngumiti. Lalo kasi itong gumaganda lalo na kapag nagagalit. Ang sarap nitong sunggaban at panggigilan. Sige, ngumiti ka pa dyan. Marami ka ipaliliwanag sa akin. Sabi nito at nauna nang pumasok sa loob ng elevator. Kabado namang sumunod si Tristan. Pagkapasok nila sa loob ng kondo ay pumasok agad si Joyce Ann sa banyo. Nais niyang maligo pero habang nasa loob ng banyo ay may naisip itong kalokohan. Tristan? Tawag niya sa asawa niya. Mabilis naman pumasok sa loob ng banyo ang lalaki. Lihim naman siyang napangiti dahil nakita niyang napalunok ang lalaki at nakita din niya ang umbok sa gitna nito. Halatang handang-handa na ito kaagad. May kailangan ka ba, hon? Pwede mo bang sabunin ang likod ko? Di ko kasi maabot. Utos niya sa lalaki. Shit. May na itong nagmura. Minumura mo ba ako? Kunwari tanong niya sa asawa niya. You're torturing me. Sagot lang nito sa kanya. Ayusin mo naman ang paghilot. Siguraduhin mong tanggal ang lahat ng libag dyan.
Sabi pa niya sa asawa niya. Hon, pwede ba ako sumabay sa'yo? Tanong ni Tristan sa asawa niya. Sobrang pagpipigil ang ginagawa ni Tristan dahil alam niyang galit pa sa kanyang asawa. He is also aware na pinagtitripan lang siya ni Joyce Ann. Buhay na rin ang nasa pagitan ng hita niya. Handang-handa na itong pumasok pero dahil masunurin siya ay pinagbutihan niya ang paghilod sa likod nito. Hindi pwede. Sige na, okay na yan. Pwede ka na lumabas. Taboy sa kanya ni Joyce. Napabuntong hininga na lang siya. Tahimik siyang lumabas sa banyo. Mabilis siyang pumunta sa kabilang banyo pero hindi pa siya tuluyang nakakalabas nang bigla na naman siyang tinawag ng asawa niya. Tristan! Humanda ka talaga sa akin kapag pwede na kitang angkinin. Hindi ka talaga makakalakad ng 1 linggo. Anya sa sarili bago pumasok ulit sa loob ng banyo. Yes, hon? Nakangiting tanong niya sa asawa niya. I changed my mind. You can join now. Pero behave kayo ng junior mo. Mataray na sabi ni Joy sa kanya. Thank you, hon. Pwede naman ng kiss, diba? Please? Nakangusong sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Umarta naman si Joyce na pag-iisipan pa niya. Okay, pero may limit ha? Natatawang sabi niya kay Tristan. Nagulat na lang si Joyce dahil kaagad siyang hinila ni Tristan at siniil ng isang mapusok na halik sa labi. Sobra niyang na-miss si Tristan. Kahit na anong pigil niya, hindi niya kayang pigilan ang init na binubuhay ni Tristan sa loob niya. May palimit-limit pa siyang nalalaman pero bibigay din naman pala siya kaagad. Marupo ka talaga, Joyce. Saad niya sa sarili niya. Hon, I can't stop myself wanting you. Please, stop me now bago pa ako mawala sa sarili ko. Bulong na Tristan sa tenga ni Joyce. Hon, huwag mong pigilan. I want you, hon. Sabi ni Joyce sa kanyang asawa. Shit, I love you, hon. Warm up lang ito dahil magkakaroon tayo ng honeymoon. Need pa ba natin umalis? Hindi ko nga alam, nakasal na tayo eh. Tanong ni Joyce kay Tristan. Ikukwento ko sa'yo pero ngayon, paisahin mo muna ako, hon. Sabi ni Tristan sabay halik ulit sa labi ng kanyang asawa. Mapusok pero nandoon pa rin ang pagmamahal. Napaungol si Joyce dahil sa ginagawa ni Tristan sa kanya. You're so good, hon. Hindi ako magsasawa sa'yo. Bulong niya sa tenga ni Joyce. Dapat lang dahil hindi kita pakakawalan at hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Dahil sa narinig niya mula sa asawa ay mas pinag-igihan pa ni Tristan ang kanyang ginagawa. I love you, hon. Bulong niya sa tenga ng asawa niya. I love you too. Hinihingal na sagot ni Joyce. Mabutit nakahawak siya sa balikat ng asawa. Nawalan ng lakas sa mga tuhod niya sa sexy time nila. Unti-unti na rin pumikit ang mga mata niya. Buti na lang at hawak pa rin ito ni Tristan. Hon, wake up. Kailangan pa natin magbanlaw. Gising ni Tristan sa asawa niya. Ungol ang tanging na isagot ni Joyce sa kanyang asawa. Bigla namang sumakit ang ulo ni Tristan. Hindi niya malaman ang gagawin niya, lalo na't 2 ulo sumasakit sa kanya, sa baba at sa itaas. Kung ganito ba naman ka-sex at kaganda ang nasa harapan mo ay hindi na matutulog ang junior mo. Siguradong gising lang din ito hanggang mamaya. Shit, kumalma ka. Saway ni Tristan sa junior niya. Habang sa isang silid ay walang tigil sa paggiling si Chaska sa kandungan ng isang lalaki. Halos tumirik pa ang mata niya habang pinapaligayan niya ang lalaki. Nang matapos ang mainit na tagpo, lupaypay si Chaska sa kandungan ng lalaki. Anong gagawin mo ngayon? Umalik na si Joyce. Tanong ni Chaska sa lalaki. Maniningil ako. Sagot naman ng lalaki. Pagkatapos ay inangkin ulit dito si Chaska nang walang kapaguran. Sa loob ng ilang taon ay sanay na silang ginagawa ito ng palihim. Kuya, papasukin niyo na po ako. Sabi ni Joyce ang sugod na nagbabantay sa labas ng bahay nila. Nandito siya ngayon dahil nais niyang makausap ang mommy niya. Sorry po, miss, pero hindi po kayo pwedeng pumasok. Uulit po ako ng trabaho. Sagot ng guard sa kanya. Kuya, bibigyan kita ng trabaho. Hayaan mo lang ako na makausap ko ang mommy ko. Pangungumbinsi pa niya sa guard. Miss, sorry po talaga pero hindi po pwede. Pagtanggi nito sa kanya. Mabilis namang tinawagan ni Joyce ang asawa niya. Naka-loudspeaker pa ito para siguradong marinig ng guard. Hello, hon? Saad niya kay Tristan. Yes, hon. May problema ba? Hon, ayaw ko sa akong papasukin dito sa bahay namin.
Mawawalan daw ng trabaho yung guard. Okay lang ba nabigyan mo siya ng trabaho tapos 50,000 na sahod? Tanong niya sa asawa niya. Sure, hon. Katunayan naghahanap si mommy ng guard ngayon sa bahay. Sagot naman ni Tristan sa kanya. Okay, hon. Thank you and I love you. Malambing na sabi niya bago ibinaba ang tawag. Miss Joyce Ann, seryoso po ba kayo? 50,000 po ang sahod? Tanong ng guard sa kanya. Narinig mo naman siguro sinabi ng asawa ko, kuya. Kung gusto mo, ibibigay ko na agad ang sahod mo ngayon din. Sabi naman niya sa matanda. Sige po, miss. Payag po ako. Isama niyo na lang po ako pag alistin niyo. Natatakot ako baka bigla akong patayin ng daddy niyo. Natatakot na sabi nito. Makakaasa po kayo, kuya. Sabi ni Joyce at kaagad na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Mabilis siyang pumasok sa loob ng silid ng kanyang mga parents. Hinanap niya ang mommy niya. Nang makita niya ito ay kaagad na niyakap ni Joyce ang kanyang ina. Mommy, I'm sorry po. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi niya sa kanyang ina. Anong ginagawa mo dito? Nagulat na tanong ni Laura sa kanyang anak. Mommy, sorry po. Patawarin niyo po ako. Alam mo naman na delikadong pumunta ka dito, anak. Bakit ka pa bumalik? Tanong ni Laura sa kanyang anak. Galit na galit po ba kayo sa akin? Kaya ayaw niyo na pumunta ako dito? Akala ko po magiging masaya kayo. Umiiyak na tanong ni Joyce kanyang ina. Hindi ako galit, anak. Kailangan ko yung gawin para sa'yo. Salamat na't bumalik ka na. May tiwala ako sa asawa mo. Sige na, anak. Umalis ka na. Maging masaya ka at maging malaya. Mommy, sumama na lang po kayo sa akin, please. Ayoko pong iwanan kayo. Sumama ka na lang po sa akin, May. Umiiyak na sabi ni Joyce sa kanyang mommy. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo, anak. May kailangan pa akong gawin at hindi ko pwedeng iwan na lang ang bahay na ito. Malungkot na sabi ni Laura sa kanyang anak. Mommy. Umiiyak na tawag ni Joyce sa kanyang mommy. Sige na, anak, umalis ka na. Kailangan mo umalis dito. Baka biglang dumating si Arthur. Lagi mong tatandaan na mahal kita at gagawin ko ang lahat para mapabuti ka, anak ko. Umiiyak si Laura habang pinapaalis ang kanyang anak. Hindi man niya nais na malayo sa kanyang anak ay gagawin niya ang lahat maging ligtas at maayos lang ito. Pabalik po ako dito, mommy. Babalikan po kita. Sana po sa pagbabalik ko sumama na po kayo sa akin. Mahal na mahal po kita, mommy. Umiiyak na sabi ni Joyce bago lumabas sa silid ng kanyang mommy. Isinama niya na ang guard na tumulong sa kanya. Dumiretso sila sa opisina ni Tristan. Habang naglalakad si Joyce ay nakatingin sa kanya ang mga empleyado ng asawa niya para bang kinikilati siya ng mga ito. Hi, miss. Nandiyan ba sa office niya si Tristan? Tanong niya sa babae. Nasa tingin niya ay secretary ng asawa niya. Sorry, miss, pero hindi ka pwedeng pumunta dito nang walang appointment. Nakataas ang kilay na sabi pa sa kanya ng babae. Miss, papasukin mo na ako. Pakisabi na nandito si Joyce. Mahinahon pa rin na sabi ni Joyce sa babae. Ang kulit mo rin, miss. Sabing hindi pwede. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Pananakot pa nito. Miss, baka ikaw ay pakaladkad ko. Naiinis na sagot naman niya sa babae. Ang kapal na mukha mo. Pangilan ka na ba sa mga babae pumunta dito? Pare-pareho lang kayo, mga paraos. Matalim na tingin ni Joyce sa babae kaya hindi na niya napigilan ang sarili niya na sampalin ito. Nagulat naman ang lahat ng naroon. Bakit mo ako sinampal? Hindi mo ba matanggap na isa ka rin sa mga parosan ni... What the hell is going on here? Dumadagundong ang boss ni Tristan. Sir, sinampal niya po ako dahil hindi ko po siya pinapapasok sa office niyo. Umiiyak na sumbong ng babae sa asawa niya. Are you okay, hon? Napasingap naman ang lahat ng naroon dahil hindi nila inaasahan na tatawagin ni Tristan na hon ang babae. Okay lang ako, honey. Ilan bang mga babae ang lagi nandito? Naiinis na tanong ni Joy sa kanyang asawa. Hon, bakit mo naman sinampal ang sekretary ko? Kinakampihan mo ba siya? Pagkatapos niya akong tawagin na isa sa mga parausan mo? Huwag kang tatabi sa akin mamaya. Sa labas ka matulog. Galit na sabi ni Joy sabay walk out. Hon! Tawag ni Tristan sa asawa niya. You're fired! She's not a whore! She's my wife! Galit na sigaw ni Tristan sa secretary niya at mabilis na hinabol ang asawa niya. Nagulat naman ang lahat ng naroon. Hindi sila makapaniwala na may asawa na ang babaero nilang boss.
Alam mo, Brina, yung ganong kaganda, malabo maging parausan lang ni Sir. Nawalan ka tuloy ng trabaho. Pwede mo naman kasing kausapin na maayos pero kung ano-ano pa mga sinabi mo. Sabi ng isa sa mga employee ni Tristan sa ex-secretary niya. Galit namang inayos ng babae ang mga gamit niya. Malay ba niya na asawa pala ito ng boss niya? Sa sobrang pagkababaero nito ay malabong magseryoso ito. Magsisiman ito ay wala na itong trabaho. Oh, let me explain please. Tawag ni Tristan sa asawa niya. Alam ko naman na babaero ka pero bakit parang ako pa may kasalanan? Kinampihan mo pa siya. Naiinis na sabi niya sa asawa niya. Oh, magkaiba ang pagtatanong sa kinampihan. Paliwanag ni Tristan sa asawa niya. Pareho lang yun. Okay, pareho na. Pagsuko ni Tristan sa asawa niya dahil ayaw niya ito magalit. So, inaawin mo na? Kinakampihan mo siya? Damn. Napamura si Tristan sa kanyang isipan. Hoy, mag-dinner na lang tayo. Yaya niya sa asawa niya. Maaga pa para mag-dinner. Sabihin mo nga sa akin, naging babae mo rin ba iyon? Tanong ni Joyce kay Tristan. Napalunok naman siya sa tanong ni Joyce. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya, kung magsasabi ba siya ng totoo o magsisinungaling siya. Tristan, bravo, tinatanong kita. May pagbabanta sa boses ng asawa niya ngayon. Ngayon lang na-realize na Tristan na kung gaano kaamo ang mukha ng asawa niya ay ganoon din ka. Nakakatakot ito kapag nagagalit. Yes, hon. Pero noon pa yun. Matagal na. Noong nag-apply siya bilang secretary ba talaga? O secretary? Napakababaero mo talaga, buwisit ka. Hinahampas ni Joyce ang si Tristan dahil inis na inis siya sa lalaki. Tumigil lang siya noong napagod siya. Sinamaan pa niya ito ng tingin si Tristan. Hindi ka talaga tatabi sa akin mamaya. Naiinis na sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Ha naman? Hindi mo na ako mauuto ngayon, Tristan. Sarap pagka matutulog. Wala ding halik. Kapag sinuway mo ako, lalayasan kita. Pagbabanta niya sa asawa niya. Natawa naman si Joyce dahil parang bata ang asawa niya. Nakanguso pa kasi ito at halatang hindi sang-ayon sa parusa niya. Anong ginawa ng anak mo dito? Galit na tanong ni Arthur sa asawa niya. Hindi ko alam. Hindi kami nagkita. Nagpunta ba siya dito? Pagsisinungaling ni Laura. Wala ka talagang silbi. Napahawak naman si Laura sa pisngi niya na sinampa ni Arthur. Sinusubukan na talaga ako ng anak mo? Huwag mong sasaktan ng anak ko, Arthur. Akala mo ba hindi ko alam mga ginagawa mong walang hiya ka? Hindi na mapigilan ni Laura ang kanyang sarili. Matapang ka na ngayon? Ako mang sasampalin ni Arthur si Laura. Sige, saktan mo ako. Kung gusto mo, patayin mo na ako. Pero sisiguraduhin ko na nising kong daling wala kang makukuha sa kayamanan ko. Anong sabi mo? Sinakal naman ngayon ni Arthur ang asawa niya dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Hindi siya makapapayag na wala siyang makukuha sa babae. Ang kayamanan nito ang dahilan kung bakit siya nagpakasal noon sa babae. Napaubo naman si Laura nang bitawan siya ni Arthur. Masamang tingin na ipinukol niya sa kanyang asawa. Balak talaga siya nitong patayin. Wala kang karapatan sa lahat ng kayamanan ko dahil hindi naman tayo tunay na kasal. Hindi kita tunay na asawa, Arthur. Biglang sabi ni Laura na ikinagulat naman ni Arthur. Anong sinabi mo? Galit na tanong ni Arthur sa kanyang asawa. Alam ko na narinig mo sinabi ko, kaya hindi ko na kailangan pamulitin. Sabi naman ni Laura sa lalaki. Ang kapal na mukha mong paglaruan ako. Sigaw nito sa kanya. Pinaglaruan mo din ako. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Alam ko na matagal mo na akong niloloko. Gusto mo malaman kung ano pa sekreto ko? Hindi mo anak si Joyce. Nagtiis ako dahil kailangan kong gawin. Kaya oras na saktan mo ang anak ko, makikita mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. May pagbabanda na sabi niya kay Arthur. Hindi mo ako matatakot. Ngayon na alam ko na ang lahat ay magbabayad ka sa akin, lalo ng anak mo. Galit na sabi ni Arthur kay Laura. Huwag mong susubukan ang hangganan ng pasensya ko. Akala mo ba hindi ko alam na ang daddy mo ang pumatay sa daddy ko? Ilang araw na lang malalaman mo rin ang dahilan kung bakit ko pinalabas na kasal tayo. Sabi niya dito bago umakyat sa silid nila. Galit na galit si Arthur. Hindi siya makapaniwala. Kailangan niyang alamin kung nagsasabi ba ng totoo si Laura. Hindi siya magpapatalo. Kung totoo ba na sinasabi nito ay magbabayad ito ng mahal. Hello? Kailangan kong tulong mo ngayon.
Kausap ni Arthur sa taong laging tumutulong sa kanya. Mabilis itong umalis para puntahan ang taong iyon. Bakit ka nandito? Tanong nito kay Arthur. Hihiram sana ako ng pera, boss. Kailangan na kailangan ko lang ngayon. Parang maamang tuta na sabi ni Arthur sa misteryosong lalaki. Isa itong lalaki na nakasuot ng maskara. Sa pagkakaalam nila ay ubo nito ng yaman. Wala pang nakakakita sa mukha nito. Halos lahat ng mga businessmen na palugi ang negosyo ay sa kanya nangungutang. Ano ang kukunin kong kapalit kapag hindi ka nakabayad sa akin? Tanong nito na para bang isang hari. Ang kumpanya namin. Mabilis na sagot ni Arthur. Inilatag kaagad ang kasunduan nila. Mabilis itong kausap kapag kumpanyang pinag-uusapan. Kaagad din niya ibinigay ang pera kay Arthur. Maraming salamat, boss. Sabi ni Arthur saka ito umalis. Nang makaalis ito ay naiwan ng misteryosong lalaki at ang kanyang secretary. Kailan mo balak na magpakilala sa kanya? Tanong ng secretary niya. Hanggang sa makuha ko na ang lahat sa kanya. Pahihirapan ko siya. Kagaya ng pagpapahirap niya kay Joyce Ann. Sagot naman ito sa lalaki. Para sa misteryosong lalaki ay walang mas mahalaga kaysa kay Natalie. Hindi na niya hahayaan na mahirapan pa ito. Gagawin niya ang lahat para ilayo ito kay Arthur. Ginagawa niya ang lahat ng ito para maging ligtas ang lahat at hindi mapunta sa iba ang lahat ng meron si Joyce Ann. Simula na bumalik si Joyce ay hindi na muna siya pumasok sa trabaho. Minsan ay nasa kumpanya siya ni Tristan. Minsan naman ay dinadalaw niya ang mga kaibigan niya. Nanatiling lihim ang kasal nila. Ang buong akala nila ay no label pa rin silang dalawa ni Tristan. Hindi pa niya kayang aminin na kasal na sila. Lalo na't hindi pa alam ng mga parents na Tristan ang nangyari. Nagtataka din siya dahil walang lumabas na balita tungkol sa hindi natuloy na kasal nila ni Joseph. Han, kinakabahan ako. Sabi niya kay Tristan. Kasalukuyan silang nasa biyahe papunta sa mansyon ng mga Bravo. Han, mabait si Mom. Alam ko na magugustuhan ka niya. Saad naman ni Tristan sa kanyang asawa. Sa tingin mo? Tanong pa niya sa kanyang asawa. Of course. At kung ayaw man niya sa'yo, tayo naman magsasama, Han. At kaya naman kitang buhayin gamit ang sarili kong pera. Assurance na Tristan kay Joyce Ann. Thank you, Han. Anya sa asawa niya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ng kanyang asawa. Kabado man ay pinilit niyang maging relax. Hawak kamay silang pumasok sa loob at may magandang babae ang sumalubong kay Tristan. Mabuti naman nakauwi ka na dito, anak. Masayang sabi nito. Namiss kita mo. Sorry, ngayon lang ako nakauwi. Nagulat naman si Joyce dahil hindi niya inaasahan na ito pala ang mommy ni Tristan. Tumingin ito sa kanya. Medyo nailang siya pero pilit niya itong hinitian. Good evening po, mommy. Nagiyang sabi niya sa ginang. Mommy? Nagtatakang tanong ng ina ni Tristan sabay tingin sa kanyang anak. Mom, meet my wife. Joyce Ann Jimenez. Nakangiti pa na pakilala ni Tristan sa kanyang asawa. Wife? Jimenez? Galit na tanong ng mommy ni Tristan. I'm sorry, Mom. Hindi ko po nasabi sa inyo kaagad. Sinampal si Tristan ng mommy niya. Nagulat naman si Joyce Ann. Mabilis niyang hinawakan ng kanyang asawa. Nagpaksal ka nang hindi mo sinasabi sa amin? Nasaan ang utak mo? Higit pa sa lahat, bakit sa Jimenez pa? Galit na sigaw nito at sasampalin ulit si Tristan pero kaagad na humarang si Joyce Ann kaya siya ang natamaan nito. Ako na lang po ang saktan niyo. Huwag po ang asawa ko. Ako po ang namilit sa kanya na magpakasal kami. Naiiyak na sabi ni Joyce Ann sa ginang. Han, ano ba sinasabi mo? Alam mo hindi totoo iyan. Sabi ni Tristan sa kanyang asawa. Hindi niya hayaan na sabihin iyon ng asawa niya sa harapan ng mommy niya. Pinalaka kitang matalino, pero bobo ka pala. Hindi ko matatanggap ang asawa mo. Makakaalis na siya sa pamamahay ko. Galit na sigaw nito kay Tristan. Aalis po kami, mommy. Akala ko pa naman ay kayong unang makakaintindi at tatanggap sa kanya pero nagkamali ako. Ano pinagsasasabi mo? Hindi ka aalis ng bahay. Ang babae lang na iyon ang pinapaalis ko. Magkasama kaming pumunta dito. Magkasama din kaming aalis. Matapang na sabi ni Tristan sa kanyang mommy. Mas pinipili mo siya kasi sa amin na pamilya mo? Alam mo kung anong ginawa ng daddy niya sa tita mo? Nakalimutan mo na ba yun? Hindi niya po kasalanan ng kasalanan ng magulang niya. Pagtatanggol pa rin ni Tristan sa kanyang asawa. Han, tama na. Mommy mo pa rin siya. Pagpapakalma ni Joyce Ann kay Tristan dahil panay ang sagot dito sa mommy nito. Kasalanan niya.
Iisang dugo lang ang nananalaytay sa pagkatao nila. Babalik na lang ako ulit dito kapag kalmado na kayo. Alis na po kami, Mom. Paalam niya sa mommy niya. Kapag lumabas ka dyan, wala ka nang babalikan pa, Tristan. May pagbabanta na sabi ng ginang. Han, ako na lang ang aalis. Dito ka na lang. Umiiyak na sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa. No, Han. Hindi kita kayang pabayaan lang. Mahal na mahal kita. Sabi ni Tristan kay Joyce Ann. Lalo naman siyang naiyak sa sinabi nito. Hibang ka na nga. Galit na ani ng mommy na Tristan. Habang palabas sila ay maraming sinasabi ng mommy ni Tristan at lahat ng iyon ay hindi pinansin ni Tristan. Alam niyang hindi siya maiintindihan ng mommy niya sa ngayon. Kaya mas pinili niyang umalis kasama ang asawa niya. Han, huwag ka na sumama sa akin. Isipin mong mommy mo. Umiiyak na sabi ni Joy sa kanyang asawa. Han, sarado ang isip niya sa ngayon. Magtiwala ka sa akin. Kilala ko ang mommy ko. Pero ayoko na magkasara kayo na dahil sa akin. Umiiyak pa na sabi niya sa kanyang asawa. Han, look at me. Maayos din ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin, okay? Pilit niyang pinapakalma ang sarili at tumingin siya sa kanyang asawa. Kailangan niya magtiwala sa asawa niya. Niyakap niya ito at umuwi na lang sila sa condo unit nila. Naging maayos ang pagsasama nila ni Tristan. Hindi lang maiwasan ni Joyce na malungkot sa sitwasyon nila ngayon. Hindi rin mawala sa isipan niya ang sinabi ng mommy ni Tristan na kasalanan ng daddy niya. Gustuin man niyang magtanong kay Tristan ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong. Nababagot siya kaya mabilis siyang pumunta sa bahay nila. Nagtaka siya dahil walang bantay sa may gate. Pagpasok niya ay nakita niya ang daddy niya. Mabilis itong lumapit sa kanya at sinampal siya nito ng ubod ng lakas. Ang lakas na loob mong pumunta pa dito? Daddy, sorry po. Gusto ko lang po makita si mommy. Umiiyak na paliwanag ni Joyce. Huwag mo akong tawagin na daddy dahil hindi kita anak. Para namang nabingi si Joyce Ann sa kanyang narinig. Hindi niya iyon inaasahan. Para bang paulit-ulit niya itong narinig hanggang sa mag-sink in na sa kanya ang sinabi nito. Ano pong sinasabi niyo, daddy? Lakas loob na tanong niya sa daddy niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi kita anak. Anak ka nang malandi mong ina sa ibang lalaki. Hindi po yan totoo, daddy. Umiiyak na turo ni Joyce Ann. Hindi kasi siya makapaniwala sa narinig niya. Paano nitong nasabi na hindi siya nito anak? Ganito ba ito kagalit sa kanya? Totoo, dahil ang malandi mong ina nagsabi sa akin. Siguro, dahil hindi naman tayo tunay na magkadugo, pwede kitang maging isa sa mga babae ko. Nakangising sabi ni Arthur. Kinilabutan naman si Joyce Ann sa narinig niya. Umahon ang galit sa puso niya. Ang lahat ng mga ginawa sa kanya ni Arthur. Doon niya napatunayan na hindi nga niya ito tunay na ama. Dahil kung ama niya ito ay hindi nito sasabihin ang ganoong mga salita. Mas matatanggap pa ni Joyce ay nasaktan siya nito pero ang ganoong mga salita ay kinilabutan siyang bigla. Demonyo ka! Nagpapasalamat na ako ngayon na hindi ikaw naging tunay kong ama. Wala kang kwenta! Nanginginig sa galit si Joyce Ann sa narinig niya mula sa matanda. Titikim lang naman ako eh. Gusto ko lang malaman kung gaano ka kasarap at kung bakit bigla kang pinakasalan ng bravo na iyon. Malamang baliw na baliw yun sa'yo. Parang baliw na sabi ni Arthur kay Joyce Ann. Bastos ka! Kumanda ka pagdating ng asawa ko! Galit na sigaw niya kay Arthur. Tikim lang naman eh. Saan pa dito? Baliw! Bastos! Sinagawan niya ito. Nakakaramdam ng takot si Joyce Ann dahil nagsisimula na ito lumapit sa kanya. Patuloy lang sa paglapit si Arthur kay Joyce Ann. Walang ibang tao kaya sila lang na dalawa ang nandoon. Umaatras naman si Joyce Ann hanggang sa wala na siyang maatrasan pa. Huwag kang lumapit! Sigaw niya sa matanda. Bakit naman hindi? Alam mo ba na nagagandahan talaga ako sa iyo noon pa man? Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil iniisip ko na anak kita. Pero ngayon hindi naman pala kita anak, ay baka pwede. Subukan mong hawakan ng asawa ko. Sisiguraduhin kong wala ka na magiging bukas. Biglang dumating si Tristan. Galit ito dahil umigting ang panga nito at anumang oras ay susugurin nito ang matanda. Tumakbo si Joyce Ann papunta sa asawa niya at niyakap niya ito na mahigpit. Nawala ang lahat ng takot at pangamba niya. Umiyak siya sa bisig ng asawa niya. Mayabang ka, bata. Baka nakakalimutan mo na nasa loob ka ng pamamahay ko. Galit na bulalas ng matanda kay Tristan. Hindi ko nakakalimutan na nasa loob ako.
ng bahay niyo, sir. Pero baka nakakalimutan mo rin na asawa ko ang binabalakan mo ng masama. Paano niyo nagagawang pagbalakan ng sarili niyong anak? Kalmado pero ramdam mo ang galit sa boses ni Tristan. Nagtitip lang ito pero anumang oras ay sasabog na ito sa galit. Hindi ko siya tunay na daddy. Pabulong na sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa na ikinagulat ni Tristan. Kaya pala, pero kahit na, kung itinuring mo siyang anak ay hindi mo siya itutulad sa ibang babae, sa mga naging babae mo. Saad ng asawa niya. Ano ba ikinagagalit mo, bata? Wala pa naman akong ginagawa sa kanya. Parang proud pa ito sa ginawa niya. Subukan mo lang hawakan ulit ang asawa ko. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Seryosong tura ni Rafael bago hinila ang asawa niya palabas sa bahay.